Reaksyon ulit ako to kay Padre Ubod tungkol nga dito sa may parating na nga eleksyon na dapat piliin natin yung mga kandidato na hindi mukhang pera. Kasi ito yung humili niya ngayon ay Visaya pa rin ito. Kaya lang, mas gusto ko tong i-deliver sa inyo na mismo yung video niyo pakinggan kasi ang Bisaya naman sa Tagalog, hindi naman din magkalayo yan eh. Yung mga Tagalog na kapanood nito, sigurado na may maintindihan naman din kayo. So kung hindi nyo maintindihan kasi walang subtitle, so no choice, alisan na nyo na itong video na yan. Pero para sa amin mga Bisaya, ang marami naman din mga Bisaya nanonood nito sa aking vlog. At mas gusto ko to, nabigyan din ng buhay nga pagkasalita ng Tagalog. Pero hindi lahat na maibigay ko to kay Father Ubod kasi ipi-play ko naman yung video maya-maya. So, kung gusto niyo itong mapakinggan, ang kanyang, o mapanood itong video niya, standby lang muna kayo sandali para may kunti lang akong paliwanag dito. At saka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe itong YouTube channel ko, please subscribe po sa ating YouTube channel. At saka kay Father Ubod po, ano po natin yan, i-subscribe po natin ang kanyang YouTube channel kasi mayroon po siyang mga sinabi nito bandang huli. So mamaya ko na lang yun sabihin. So ito yung sinabi niya na tayo kasi dapat pumili tayo ng mga magandang hangarin sa ating bansa. Hindi tayo magpabudol muli. Kasi itong sinabi niya ngayon, budol at saka itong pera at saka yung kandidatong karapat-dapat. Kung handa na kayo sa kanyang video, handa na kayo mapakinggan, mapanood ang kanyang video, ipasok ko, pakisubscribe ulit ha. Subscribe niyo ang aking YouTube channel at saka pakilike ang ating video na to. Pasok na. Kaning kaguba ron sa relasyon sa ato mga politicians because they did immoral activities. Nya siging panalipod aning ilang immoral activities hantod na nag-away, dagko kay taggastong kwarta, binilyon atong gigastong kwarta spending for their immoral activities. Nya managa na sad sa eleksyon, pangilad to the max natong mga butante. Lingay mong tupad. Yung na magpailad pa ka. Pailad pa ka. Ana? Yung nakanang naong ni mo, ilarunon kayo. Bitaw. Ako, mailhan man anak ko mga ilarunon. Una, mahigugmas kwarta. Kanang mahigugmas kwarta nga tao, kanang gasigig pangitag kwarta, ilarunon yun na. Tungod anang gitawag og kwarta. Mao ginaroy number 1. Karon gani, sige hantag na kadungog ta ng mga istorya diha anang social media about political situations. Common kay nako madungog, nabudol ta. Tungod gyapos kwarta. Kwarta gyud. Kusog sa kaya na nato, kining impeachment, nga paspas kayo, one day ra, impeach na, tungod yapos kwarta. Di ba? Kwarta ang gipasanginlan. Dinis atong simbahan na kwarta. O tanawa, di ba, wag kita na budol because nailad ta siyawa. Kwarta ang iyang gisulti. Mao na nga aron masulbad ning atong problema ron sa kalibutan, labi na din sa atong nasod, labi na ning kagubot o kalisod, mubalik ta sa paghigugma sa Ginoo, dili sa kwarta. Ikaduha nga dali kay tang mailan, kanang mahigugma ta sa atong kaugalingon. Kana bang ang atong kaugalingon mo'y atong unahon? Self-centeredness. Ang ato rong mga politicians siging paningkamot nga kumpanya para sa ilang kaugalingon. Pangita mong politician nga nangumpanya para sa uban. Kana munay butari ug naa. Pero sige lang pangumpanya siyang kaugalingon, may pagka self-centered na. Mabudol ra gyapon ta ana. Kay niglingkod ana ang iya gyapong kaugalingong kaayuhan mo'y hunahunaon before sa community.
Kana sang politisyan nga magsigig panghatag og kwarta, pasalig og kwarta, kana mabudol gid ana. Budol ta. Kanang politisyan nga dili mo pasalig og kwarta kung dili tininuod nga pag-alagad, apil na ang pag-antos. Atong tanawon ilang track record. Kusog ba na sila mangwarta? Gitabangan ba nila ang mga way kwarta? O karon na lang na sila ng hatag tungod kay eleksyon na. Mga buangon guys tanan. Ay ko ninyo tutok-tutoke. Kaya kita din wag kita magpa-elect. Pero 127 na kabalay nga pobre gyud kay na nagyaka siyuta ang atong napatukod karon, maayo na ang ilang kahimtang. Dili na nato maihap pila ka thousands of families ang atong nahatagag bugas, pila ka masakiton ang atong natambangan sa ilang mga tambal, pila ka lungon ang atong nahatag sa mga iglulubong nga di malubong kay way lungon or wa mahuman og bayad ang lungon, pugngan masas punerarya dili ipalubong basta di mabayaran. Nakatabang ta ana, wa ta magpa-eleksyon. Nganong nakatabang man ta? Kay ni ay mga tao nga atong mga parishioners online o kamong territorial parishioners nga inig-ingon ako nga ato ning tabangan manghatag gidayon. Pero sad to say, sa ako dihang YouTube lang daan, 220 na ang akong subscribers, 220,000. Pero inig-ingon na to, slat-slata, tag 100 pesos, may lagnay mo palit nga 20 kabuok kada adlaw. Hain man itong 220,000. Sigurado naman naintindihan yung iba doon, di ba? Mas bukal talaga to siya sa politika. At saka sa bandang huli, meron dyan sinabi diyan doon na meron siyang mga parang charity na may nanghihingi sa kanila ng tulong na pangpalibing, yung may mga problema dyan. May siguro yun nagbibigay sila ng bigas daw. Hindi siya kandidato pero obligasyon niyang tumutulong sa mga tao. Siguro palagay ko yung YouTube channel niya, yung pera niya dyan na nakukuha niya, pinag-ano niya sa charity niya. So, Father Ubod, saludo ako sa iyo kasi mong pare. Kaya to siya. Ngayon ko lang talaga to siya na makikita ko talaga na mas sa politika siya, mas mahilig siya sa komentaryo sa politika dahil dito sa mga nakikita siya tayong paligid kasi tumutulong siya sa mga tao eh. Pag ikaw tumutulong sa mga tao na walang kapalit, ganun. Mas hindi ka takot magsalita. Hindi ka mahiya magsalita. At tapos ito yung magkukomment na naman dyan, sabihin na naman, mang-insulto na naman kayo dito sa pare. Huwag niyo insultuin. May mga charity ito siyang tinutulungan pero hindi ito siya tulungan niyo ako dito. Palagay ko yung YouTube channel niya dito, yun ang ginawa niyang punan para makapagtulong sa ibang mga tao na nangangailangan sa kanya. Narinig naman natin kung saan siya, anong mga pinagtutulungan niya. Imagine mga ganyan ang kapalibing. Tapos sabi nga niya hinaharangan sa mga punerarya, di pa tapos di ka pa nakapag bayad sa mga kabaong. Ibig sabihin nyo yung hindi ka pa tapos magbayad sa lungon. Ibig sabihin, hindi pa nakabayad sa lungon, hinaharang na sa punerarya. Ibig sabihin nun, pag hindi ka bayad doon sa obligasyon mo sa punerarya, hindi ka makalabas, hindi mo mailabas yung yung bangkay mo. Hindi ka makapaglibing kasi may obligasyon ka pa sa punerarya. Kaya mga tao pumupunta sa kanya, tumutulong sa kanya. At saka dapat intindihin natin na ang kanyang sinabi napakaganda. Huwag na tayong magpabudol ulit. Pinapatamaan niya kung sino yung mga kandidato ngayon ang bubudol. Tamaan niya ang mga tao o kandidato na tumutulong lang ngayon sa panahon ng eleksyon. Halimbawa itong mga ayuda-ayuda. Simple lang natin intindihin yan. Ito yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ang daming ayuda. So, against si
Padre Ubod dyan sa mga kanyang klaseng ayuda. Dapat yung ayuda doon sa tamang tao na dapat may ayuda. Yung sinasabi niya kanina. Yung nangailangan ng pangpalibing, nangailangan ng pangbayad ng kabaong. Ano nangyari dito sa kay VP Sara? Sa kanyang programang ganyan. Wala na siya ngayon kasi wala na siyang budget. Wala siyang budget kasi di ba nagka-problema nga yung niya, hinihinging budget. Tapos nagagalit ang mga tao kasi nga may 120 million na hindi niya in-clear. So antayin natin ang labas ng kuwa kasi February na ngayon. Pues mayroon tayong makikita nito sa kuwa. Although mayroon na tayong nakikitang una basa na mayroon ng partial report ang kuwa tungkol dun sa kanyang mga expenses. So, antayin lang siguro to, yung kahinatnan niyang kanyang impeachment na itong pare na to, na puro impeachment, gastos ng milyon, bilyon dahil sa impeachment na ang gumagalaw dyan pera. Hindi yan ma-impeach ang VP Sara kung walang pera. Noon pa yan, mga ganyan, pera-pera yan. Pag mag-impeach ka ng tao, mag-impeach ka ng opisya sa gobyerno, Vice Presidente, panahon ng mga sino yung dating na-impeach, pera pa din ang pinag-usapan doon. Subukan nyo. Kung walang pera, gagalaw dyan na impeachment na yan. Kung gagalaw ba ang impeachment, hindi. Dahil sa pera. Bayaran magkano ang kada congressman? Magkano ang binabayad ngayon sa senador? Para tuluyan na mabuljak tong si VP Sara talaga. Ang pera talaga, yan to sabi ni Padre Ubod, nakakasira sa ating lipunan ngayon. Kasi sabi nga, ang pera mas mahalaga pa sa Diyos. Kasi pera, di ka naman makagalaw kung wala kang pera. Kaya mga congressman dyan na umami na dahil binayaran pa yung iba, di la totally inamin. Pero meron doon na kaya sila kinuha yun dahil gusto nila magkaroon ng project. Ang kapal ng mukha nyo mga congressman kayo. Pumirma lang kayo sa impeachment dahil sa project. Ito yung sabi ni Father Ubod. Dahil sa pera, pag gumalaw ang pera, immoral na ang mga tao. Pinasukan na ng yawa ang mga tao. Kaya naghuhudas na ang mga tao. Naghuhudas na itong mga congressman. Naghuhudas na itong mga kaibigan na sobrang close nitong VP Sara. Wala na silang pakialam, basta pera na ang gagalaw, wala silang pakialam yan. So nakikita ngayon ng ating Padre Ubod itong nangyari ngayon sa ating paligid. Mantakin mo naman, araw-araw siya nakaharap, nagmimisa, pero talagang isisingit niya yung politika. Isisingit niya yung mga kandidato dahil ang dami kasi mga kandidato ngayon na dapat talaga bantayan niya na hindi na dapat iboto nyo. Ito yung kahapon lang kasi itong video ni Father Ubod, kahapon yan. Yung misa niya na eksakto na mag-start na yung campaign period. Nakikita naman, narinig naman natin si Bongbong Marcos na mayroon siyang pinapatamaan ng mga kandidato na pinabili lang suka, binabigyan lang ng COC, yung Certificate of Candidacy. Ang kapal ng mukha niya, Akala mo kung siya nagsalita, akala mo tapos sa pag-aaral. Hindi rin man siya tapos pag-aaral. Wala naman din siyang background din. Kaya nga, yung pamumuno niya ngayon, hindi niya kaya kasi hindi siya tapos pag-aaral Bulakbol kasi ito nag-aral sa ibang bansa. Magaling lang sa mag-English kasi sa ibang bansa siya nag-aral pero hindi niya tinapos yung pag-aaral niya. Umuwi ng Pilipinas. Spoiled kasi. Yan yung problema sa mga mayayaman kasi karamihan ng mga mayayaman hindi tapos sila pag-aaral. Pwede nila sabihin na tapos sila pag-aaral pero pwede nila babili yung diploma nila. Ito nga, di ba? Nung kumandidato ng presidente ba? Na may warton pa to siya pero fake pala. Kinonfirm ng warton na hindi yata siya doon natapos ang pag-aaral niya. Kaya hanga ako nitong si Father Ubod na to sa nangyari ngayon.
dahil talagang ano niya, pinaalalahanin niya mga tao na huwag kayong magpabudol muli. Huwag kayong magpadala sa pera. Iboto nyo ang mga tao na dapat, karapat dapat na itong iboto itong sa Mayo. Ako, di ko naman ako, hayagan ko to sabihin sa inyo ngayon. Dito ako kukuha sa PDP Laban na mga line up. Pero ubusin ko sila. Tingnan ko lang din. Di ko naman din na porket PDP Laban yan, iboto ko lahat. Di tingnan ko rin yung background nila. Track record nga sinabi ni itong si Father Ubod. Titingnan natin yung mga track record. Kung dapat ba talaga silang mamuno o dapat ba talaga silang bigyan natin ng pagkakataon na tayo paglingkuran. Hindi yung kagaya ngayon na tayo ang niloloko, tayo nabudol. Gaya ng sinabi ni Padre Ubod na nabudol ang mga tao. So, ito siya yung mga mga charity niya sa simbahan, nakapagpatayo ng mga bahay doon sa nangangailangan, mga 200 plus. Tapos ilang libo yung naibigyan niya ng bigas. May mga tao na nangangailangan ng pangpalibing. Ganun ang naitulong niya. Tapos ang mga tao makipag-kuminto nito, siraan pa tong pare na to. Hindi ko maintindihan. Kaya naman pala, sabihin ko kaya naman pala dito ako na sa kanya na sobrang nasubaybayan ko siya. Kung ang galing nito. Grabe yung utak nitong pari na to na hindi mo siya na pag nandyan sa misa, pari mo tingnan. Pero pagka intindihin mo yung direction sa mga sinasabi nito, napaka yung utak niya. Doon sa punteriya niya yung mga tao, naghihirap sa bayan. Makabayan na tao to. Makabayan na pari. Matindi ang kanyang pananaw sa ating paligid. Kaya kung gusto nyo, ito yung YouTube channel niya, isubscribe nyo. At least, yung mga video niya, panoorin nyo na walang dire-diretso yan. Mas malaking bagay na yun sa kanya. Kasi pagka pinanood nyo yung buo yung video niya, mas malaking papasok sa kanyang YouTube channel na yung makukuha niya galing sa YouTube. Kung maaari lang, huwag nyo i-skip yung mga ads niyan. Kasi nakakatulong din yun. Kung wala kayong ma-donate, kung wala kayong maibigay kay Father Ubod, ganun na lang gagawin natin. Panuorin yung mga video niya. Malaking bagay yun. Yung 220 na sinasabi niya, ang nakikita ko nga yung subscriber niya, kung kayo lahat yan, tuwing mag-upload ang pari na to, malaking bagay yun. Hindi na siya magkagilap pa ng magbibili pa ng slot sa simbahan niya. Malaking bagay. Suportaan natin si Father Ubod kasi napakagaling niya. Itong pari na to, sabihin ko sa inyo, ang sayang nito kung pag-initan to sa mga politician. Huwag naman sana pag-initan sa politician kasi bukal talaga eh. Mayroon siyang binabanggit na mga pangalan. Ang lang kasi nito is general siya nagsasabi. Kasi yung budol, sino bang nabudol? Mga buong Pilipinas. Sabagay ako hindi ako nabudol kasi hindi naman ako binoto tong presidente na to eh. Hindi ako nabudol, Father. Hindi rin ako nabudol ni VP Sara kasi hindi ko naman ito ibinoto. So, kayong kayo po ang bumoto nito, kayo ho ang nabudol. Pero ako hindi. Hindi ako nabudol dito. Kaya pasalamatin ako na hindi ko talaga binigay ang boto ko nito kasi sayang lang talaga pala. Sising-sisi ako pag siguro ito yung binoto namin. Walang direksyon ang bansa natin. Kaya please lang kung sino po yung nakapanood nitong video na to, paki-subscribe po natin si Father Ubod para lalaki yung community niya. Wag na po sana nating ibas ang pari kasi napakaganda yung ginagawa niya.